Okay, witness 4. Madam Chair, Yes po. Yes, if they are brave Congressman witnesses, bakit po sila nakamaskara? po. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ako, pinakamatapang na po yan. Baka pwedeng okay lang sa inyo kung pakita yung mukha nyo, pero kung ayaw nyo, walang problema. Pero ako, kung takot kayo sa seguridad ninyo, na baka balikan kayo sa mga politiko na nasa likuran nitong People's Initiative, I can guarantee you, I can talk to the PNP na bigyan kayo ng security. At ngayon, may 5 testigo mula sa lalawigan ng Bukidnon. Madam Chair, for the record, hindi po sila natatakot. Mga taga-bukid nun. Mga warrior yan, Madam Chair. Warrior Mga yan. taga-Bukidnon yan, taga-Mindanao yan. Hindi po yan magtatakip ng mukha. O, kita nyo? At kasinungalingan. Subalit sa pagkakataon na ito, nais kong anyayahan, magbigay ng pambugan na pananalita ang aking mga kasamahan sa Senado. Ang senadora natin, Grace po, nagpahiwatig na meron siyang mensahe para sa atin. Unang-una po, magandang umaga sa inyong lahat. Ako po'y nagpapasalamat sa chairman ng Committee on Electoral Reforms sa pagbukas ng pagdinig na ito. Unang-una, para maliwanagan ng ating mga kababayan ang talagang nangyayari sapagkat marami sa kanila ang naririnig lang yung mga makukulay na salita sa news, pero yung mga tunay na issue ay hindi naman talaga nasusundan. Sa ating mga kababayan, ang Senado po at mga senador ay hindi takot sa pagbabago. Ngunit pagbabago na dapat naaayon sa kabutihan ng ating mga kababayan. At hindi kulang po ito sinasabi dahil ito po ay talagang ginagawa na ng Senado kung totoo pong ekonomiya nakatutok ang pakay ng mga nagpapapirma. Bakit hindi na lang po nilagay yon sa kanilang petisyon? Bakit ang nakalagay dito ay voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House? So bakit hindi na lang nilagay na sa ating mga kababayan, payag ba kayo na baguhin natin ang mga probisyon na nakatutok sa ekonomiya? So malinaw na meron silang ibang pakay dito. Sa ating mga kababayan, bakit po ito delikado at nakakapag-alala? Unang-una, kahit na ano pwedeng isingit dyan. Pwedeng palawigin ang termino ng mga nakaupo, hindi lamang ng Kongreso, kundi pati sa Senado. Okay lang naman kung gusto ninyo yon, pero gawin ninyong malinaw na yun ang gusto ninyo. Pangalawa, pwede ang mga dayuhan magmay-ari ng lupa sa ating bansa. Bagamat sinabi ng ating Pangulo na tutol siya dito, pag nagbotohan na, wala nang control dyan. Ngayon lang, hindi payag ang ating saligang batas na magmay-ari ang dayuhan ng lupa sa ating bansa, pero naghahari-harian na ang ibang mga dayuhan katulad ng mga pogo. Pangatlo, pwede na nilang sabihin na huwag na tayong mag-eleksyon sa mga darating na taon. Paano naman ang karapatan ng ating mga kababayan na pumili ng kanilang mga leaders? Kung palpak ang mga namamahala, kaya nga may term limits para mapatunayan mo kung ikaw ba ay talagang kaya ang ginagawa mo at katanggap-tanggap bilang mamuno. So sa ating lahat, dahil sa hirap ng buhay ngayon, ang ating mga kababayan ay napipilitan na lang, sige, kahit 100. Ganon kamura ang buhay ngayon na sa ganoon kaliit na halaga ay napapapirma. Kasalanan ba nila yon? Hindi ba? Ibig sabihin lang nun, marami pa tayong trabahong dapat gawin at hindi nakatutok sa issue na sinasabi nilang napaka-importante itong pinapapirma nila. Hindi ba trabaho, presyo ng bilihin, katatagan ng ating republika ang mas mahalaga? So maraming salamat muli sa ating mga dumalo ngayon upang mas maliwanagan ng ating mga kababayan bakit natin ipinaglalaban ang tamang proseso para sa ating kapakanang lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat. And with that, I'd like to acknowledge the presence of Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Risa Ontiveros, and newly arrived Francis Tolentino. Senator Risa and any of my other esteemed colleagues who would like to deliver their own opening statements, please proceed.
Gamanak, Madam Chair, I thank the chairperson for convening this hearing. I had hoped that the privileged speech I delivered yesterday could have been referred in time for today, but I know wala nang time dahil may 3-day rule. Madam Chair, nung una ko lang nabalitaan ang nilulunsad na People's Initiative noong Christmas break, ang una ko pong naitanong, bakit po palihim? Bakit po parang binalot sa misteryo at sinamantalahan ng panahon na kasama natin ang ating mga pamilya sa Noche Buena? Naging malinaw sa akin sa kalaunan. Ang magnanakaw, palihim na nagtatrabaho. And this is theft, Madam Chair. Ninanakaw ang ating demokrasya. Ninanakaw ang isang mahalagang check and balance sa gobyerno para isulong ang pansariling interes. Ang interes ng nasa poder. I understand that there are those who support amending the economic provisions of the Charter. Ako po, idedebate ko yan ng matindi. Lalo na malinaw ang banta ng China. At alam natin ang interes niya sa ating likas na yaman, sa ating critical industries. Pero kung hahayaan natin ituloy ang PI na ito, aba, mawalang galang. Pero PI talaga. We hand our sensitive industries to China on a silver platter. Binibigyan natin ng executive ng kapangyarihang mag-extend ng term limits. Hinahayaan natin na magpasya ang makapangyarihan na basta-basta mag-declare ng martial law. So this is not about just the Senate, Madam Chair. This is not a fight just for the survival of the Senate. This is a fight for our collective democracy. Our democracy that, however fragile, continues to sustain us and give us hope for a better future. Ito ay laban para sa bawat Pilipino. Nagpapasalamat ako na sinuspinde ng COMELEC ang proceedings sa PI. Pero sana po madinig din natin definitively na hindi na talaga itutuloy. Dahil hindi po ito talaga ang sagot sa kailangan ng mga Pilipino ngayon. Disenteng trabaho, murang pagkain, pagsukpo sa korupsyon. Habang nag-aaway ang nasa taas kung cocaine o fentanyl, kung nasa watchlist ba ng PIDEA, ang taong bayan patuloy ang paghihirap. Nasa pagitan ng nag-uumpugang mga bato at ang gusto lang ay guminhawa ang buhay. Let us focus on what matters. Let us not forget why we work and for whom. Muli, Agyamanak, Madam Chair, I'll be ready with my questions later. Maraming salamat. I'd like to acknowledge also the receipt of this committee of position papers submitted by Commissioner Rene V. Sarmiento, who was a member of the 1986 Constitutional Convention, the position paper of the Department of Social Welfare and Development, the position paper as well of NAMFREL that we received only today. Are there any other senators who'd like to make an opening statement? Senator Ronald Bato de la Rosa, please. Thank you, Madam Chair. Madam Chair, Senator Amy Marcos, dear colleagues, and to all our resource persons, isang mapagpalang umaga sa ating lahat. I would like to thank Madam Chair, Senator Amy Marcos, for leading the Senate inquiry to ferret out the truth on the alleged payoffs and misrepresentation in the signature campaign for People's Initiative. We also look forward to today's discussion on the very important issue on the adequacy of RA number 6735 as an enabling law for the constitutionally established system of People's Initiative as a means to introduce amendments to the Constitution. At this juncture, I would like to commend the COMELEC, led by Chairperson Garcia, in suspending all their proceedings relative to the ongoing politicians' initiative. Kahit po suspendido ng COMELEC ang pagtanggap ng mga pirma, kailangan pa rin nating bigyang linaw kung paano at sino ang mga nanloko sa ating mga kababayan para makakalap ng pirma para sa Politicians' Initiative.
Layon po natin na mabunyag at bigyan ng mukha at katauhan ang mga nagpasimuno ng panlilinlang at pagsasamantalang ito. Sa panahon na atin nang silang matukoy, siguro ay maaring isama ng kumiting ito sa pangunguna ng ating chairperson na makabuo na rekomendasyon na magsampa ng kaukulang mga kaso. Pananagutin natin ang mga mapagsamantala at manluloko. Nais po natin na hindi na maulit ang ganito mga insidente kung saan animoy itinulak sa bangin ang ating mga kababayan. Pinupwersa nila at ginigipit ang ating mga kababayan, lalo na ang mga naghihirap, na ipagbili ang kanilang mga dangal kapalit ang kakarampot na salapi. Ang higit na masakit sa kalooban, ang mga ulat na pera mismo ng gobyerno ang ginamit upang isakatuparan ang maitim na balak na ito. Kung mayroon pang hihigit sa paglalarawan na iginisa sa sariling mantika, ginang Pangulo, ay hindi ko na alam. Noong nakaraang linggo, nagsagawa kami ng pagdinig sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs tungkol sa ayuda scam. Napag-alaman namin na direktang ninakawan ang mga taong nakatanggap ng ayuda galing sa gobyerno. Mula sa 5,000 piso, 1,000 piso lamang ang naiuwi ng ating mga mahihirap na benepisyaryo. Iligal at kasuklam-suklam ang ganitong gawain. Ngunit nagmukhang maliit na iskandalo pa ito kung ikumpara sa Politicians' Initiative na mas karimarimarim at kung tutuusin ay halos nakakapandiri na sa kawalanghiyaan at kapal ng mukha. Sa Bisaya pa, way ulaw, way uwaw. Kung sa nabanggit na ayuda scam na aming iniimbestigahan ay 4,000 piso ang ninakaw muli sa ating mga kababayan. Kinabukasan naman po ang gustong kamkamin ng mga buwitring nagsulong ng Politicians' Initiative, Peking Inisyatiba, PI, pansariling interes. Tama po ang sinabi ng ating kasamahan dito sa Senado. Kaluluwa ng bayan ang ninanakaw ng mga oportunistang nagkukubli sa likod ng mga pirma ng ating mga walang muwang na kababayan. Kung yung pagnanakaw po ng 4,000 pisong ayuda ay hindi natin pinalampas, ito pa kayang pandarambong sa kinabukasan ng ating bayan? Palihog lang, ayaw intaw ninyo pahimusli ang kapobrehon sa atong mga kaigsuunang Pilipino. This is the part that is most painful, most unacceptable for me. For self-seeking individuals to capitalize on poverty, using it to their advantage, advancing their ambition. We simply cannot let this slide. Tiwala po ako na sa pangunguna ng ating chairperson, Senator Amy Marcos, hindi lamang maisisiwalat ang katotohanan, mabibigyan din natin ng katarungan ang ating mga kababayan na pinagsamantalahan. Sila mga pinaglaanan ng ayuda ng ating pamahalaan, ngunit napilitang ibinta ang kanilang lagda at dignidad. Daghang salamat, Senator Amy, sa pagtindig. Sa ating mga kababayan, nanawagan po kami sa inyo, kasama ang panawagan ng ating kumilik. Maaari niyo pong bawiin ang inyong perma na sa pilitang kinuha sa inyo ng Politicians' Initiative. Huwag po natin hayaang magtagumpay ang mga mapanlinlang at masasamang loob na gustong nakawin ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat, Madam Chairman. Maraming salamat, Senator Bato, at kinikilala rin natin ang pagdating ng ating mahal na Senador Chis Escudero. Nagpahiwatig na yata si Senator Chis at si Senator Francis Tolentino na hindi na sila magbibigay ng pambungad na pananalita, kaya kikilalanin na lamang po natin ang ating Senator J.V. Ejercito. Madam Chair. Yes, I please. won't make Senator. any introductory statement, but I'll go straight to the questions at the appropriate time. Thank you very much. Yes, we welcome that. Senator J.V., please. Thank you, Madam Chair. Sa magang ito, nasabi na ng ating mga kasamahan, yung mga gusto rin natin malaman. Anyway,
ang lagi ko pong sinasabi, ang People's Initiative or ang Chacha is really a very divisive activity. Sa ngayon, ang dami nating problema, ang kinakaharap, ang dami nating hamon na dapat pinagtutuunan ng pansin. No? Andiyan po ang inflation, yung mataas na presyo ng bigas at bilihin, yung infrastructure natin na kinakailangan nating humabol sa ating makarating bansa para maging kaaya-aya tayo at maging attractive, energy at iba pa. Ang nakakalungkot po ay there's a time for everything. No? And na sa nakita natin noong nakaraang araw, Madam Chair, naging all-out war na, naging hell broke loose, nagkaaway-away na, political bickering started very early. Ang ganda ho na sana ng sinimula natin. And I feel frustrated, Madam Chair, that we in the Senate we have passed the important pieces of legislation that would serve as a framework and direction on which this administration would take in the next 6 years para pong nasasayang dahil po sa ganito pong activity. Gusto rin ko siyempre tulad din ating mga nabanggit na ating makasamahan, gusto natin malaman yung third mode of changing or amending the Constitution, which is the People's Initiative. Kung tunay po na ito ay People's Initiative, we always regard the people's voice as sovereign above everything. Kaya lang sa mga nabasa natin, sa mga impormasyon na ating nakalap, talagang mukhang tila ito'y may bahid, may strings attached, ika nga. So yan ang gusto natin malaman sa umagang ito. At siguro dapat din malaman natin, makababayan, this activity of People's Initiative o PI is not only the fight between the Senate and the House of Representatives. Dapat malaman din nila kung ano pa ang implikasyon ng mga ito. Dapat natin maipaliwanag. Base doon sa inyong mga video na pinakita, Madam Chair, ay talagang maliwanag na ang mga taong pumirma, hindi po nila naintindihan ang kanila pong pinirmahan. So with that, Madam Chair, I will also ask questions later on. Thank you po. Thank you, Madam Chair. Maraming salamat sa ating mga kasamahan dito sa Senado. And at this juncture, we need to call our Legislative Committee Secretary to administer the oath to all the resource persons and witnesses present, both online and physically present. Attorney Dana Alberto, please. Yes, we also acknowledge the presence of our Senate President, Juan Miguel Zubiri, and Senator Cynthia Villar, also who has just arrived. Yes, please proceed, Attorney Alberto, please. May we request all of our resource persons to please rise? Also from those in the gallery, please. Thank you very much. Kindly raise your right hand. Kindly repeat after me. I state your name. Do solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. Thank you very much. You may sit down. Yes, and if we're ready, we would now like to call on our witnesses, the few brave ones from the different LGUs, to testify regarding their knowledge of the signature buying that occurred. Attorney Dana, who shall be the first witness to be called? I think from Quezon City, we have two who have been willing to testify to this committee. May we call on them, please? They will be testifying via live link, via All right. Zoom. Okay. Are they online? Kindly show the screen, please. Secretariat.
I am very grateful to the Senate President, who also has brought 5 witnesses from Bukidnon, as well as Senator Ontiveros, who has volunteered a number of witnesses as well at the proper time. So, Secretariat, are we ready? I know that the Quezon City witnesses are awaiting the opportunity to testify. Oh, ayan. Sige, maraming salamat. Hindi na kinakailangan mag-oath. So, Attorney Alberto, please. Para po sa mga witnesses na nasa Zoom po, via Zoom, kindly raise your right hand po. Okay. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Sagot lang po ng yes or no. Yes po. Yung tatlo pa po na other witnesses, hindi po narinig ang sagot. Do you solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding? Yes po. Okay. Marami pong salamat. Maraming salamat. At mauna daw yung mga taga Quezon City. Alam ko, 2 kayo riyan. Unang-una, basahin ko muna yung statement ninyo o si Secretary ba magbabasa ng statement natin? Tama po ba itong statement na nanggaling? Hindi ko na babanggitin yung pangalan, ha? Okay. Babae ito. At nakausap po natin itong 2 babaeng matatapang sa QC. Ang sabi, may tauhan na kumukuha ng pirma sa aming barangay at pinapangakuan ng ayuda. Yung listahan, may nakalagay na precinct numbers na. Pumirma kami kasama ng aking asawa, kapatid at ninang, ngunit hindi ba namin nakukuha yung ayuda hanggang ngayon. Tama po ba yon? Tama po ba yon, Witness 3? Tama po. Okay, Witness 4. Madam Chair, Yes po. Yes, if they are brave Congressman witnesses, bakit po sila nakamaskara? po. Kung sila po ay matatapang na mga witnesses, bakit po sila nakamaskara? Ako, pinakamatapang na po yan. At yung Sila- iba talaga ayaw pumunta. Bakit po sila nakamaskara? Ang alam ko po sa matatapang na witnesses, talagang haharapin po nila lahat ng consequences. Tama. Thank you. Pwede ninyong sagutin, ba't kayo nakamaskara? Ba't kayo nagkukuble? Anong kinatatakutan ninyo? Babalikan kayo? Pwede po. Sino? Sino maghihiganti sa inyo? Yung nagpapalista po sa amin. Yung mga nagpapasign. Sino po yung nagpapasign? Ang sabi ninyo, may mga tauhan. Opisyal ba yun? Hindi po. Taga-barangay? Hindi po. Parang napag-utusan lang. Napag-utusan lang. Eto naman, may isa pang testigo tayo mula rin sa Quezon City. Ang sabi ganito, naganap po yung pagpirma ng mga pangalan noong linggo ng Enero po, sir. Yung listahan ginamit nila, may nakalagay ng mga presinto sa aking nahango sa COMELEC. Sa aming barangay, may nangangalap po ng pirma. Kaso, hindi ko maintindihan kasi English ang gamit na wika. Taga-QC rin po ang nagsabi nito, hindi rin namin inexplain nung naglilibot ano ang laman ng form. Ang sabi, basta pumirma kayo, may ayuda kayo. Alam nyo naman, sir, na pag ayuda ang usapan, talaga agad pumipirma nga kabarangay ko. Pero sa akin po, parang alam po ni Kapitan yung naganap na pagpirma sa barangay namin. Recording stopped. Pwede pong tanungin, alam ni Kapitan yung naganap sa barangay namin. Tama po ba yun? Opo. Yung testigo po natin na isa na taga-QC, Opo. alam ng Kapitan ninyo. Paano mo alam na alam ng Kapitan? Kasi galing po sa barangay po yung pinapirmahan po sa amin. Pero yung nagpapapirma yung Kapitan o iba pang tauhan niya?
Hindi po. Yung tao po. Pero hindi po yung tauhan ng barangay. Ah, Kaya po parang napag-utusan lang po siya. Pinag-utusan na daw siya. pinag-utusan. Pero alam mo na galing sa barangay. Kaya ka ba natatakot? Kasi galing sa barangay. Tama po ba yun? Pakisagot na lang kay Congressman Marcoleta. Kasi sabi niya, ba't daw kayo Opo. nagtatakip? Madam Chair. Natatakot po kami, baka po balikan po kami nung nagpa-farmer po sa amin. Our rules allow, our rules provide that they can protect their... Opo, okay. At si Senator Bato may katanungan din. Thank you, Madam Chair. Hindi po. Mga witness, si Senator Bato ito. Opo. Ah, Sige po. ako, magbigay ako sa inyo ng assurance, nakausapin ko yung PNP, just in case takot kayo na may mangyari sa inyong masama. Wala pong mangyari sa inyo. Ipapasecure ko kayo ng Philippine National Police. Baka pwedeng okay lang sa inyo kung pakita yung mukha nyo, pero kung ayaw nyo, walang problema. Pero ako, kung takot kayo sa seguridad ninyo, na baka balikan kayo sa mga politiko na nasa likuran nitong People's Initiative, I can guarantee you, I can talk to the PNP na bigyan kayo ng security. Anyway, yun lang sa akin. Gusto ko lang ipaalam sa kanila na huwag kayong matakot, andyan yung ating police. Yun lang, Mr. Chair. Madam Chair, thank you. Ano po, Madam ganito Chair. na lang po. Okay, naintindihan namin kayo. Alam namin yan. Di ba apat kayo? May karagdagan pa ba yung ating dalawa pang hindi umiimik pa? Tungkol dito sa mga signatures at yung kaba ninyo na matatanggal kayo sa listahan ng ayuda kapag hindi kayo sumang-ayon. Meron ba kayong maidadagdag? Ba't kayo takot na hanggang ngayon di kayo nagpapakita ng mukha eh? Then, Madam Chair, may I? SP Subiri, please. Maraming salamat, Madam Chair. Magandang umaga sa inyo lahat. Our rules allow na protection sa ating mga witnesses na hindi naman kailangan nila ilantad kaagad ang kanilang identity because we have whistleblowers. No? Marami po tayong hearings na nasagawa from the Blue Ribbon Committee to the hearing of Senator Bato when they're talking about mga kulto. Talagang nagtatago sila ng identity. For the mere fact na baka naman po ang hahabol sa kanila ay politiko din. Dahil in-establish natin dito ay mga politiko ang nagtutulak nito. Kaya politicians initiative, ika nga sabi ng ibang mga kasama natin. So, sa aking pananaw, wala pong violation kung sila po ay nagtatago lang ng mukha nila dahil naka-livestream po to sa buong bansa, ayaw din nilang ma-expose ang kanilang sarili. I think we have to give them that right. And we've been practicing that here in the Senate. Of course, when they give their testimony for legal purposes, lalabas talaga yung mga pangalan at identity nila. But for this, in all intents and purposes, if we want to find out the truth and ferret the truth na hindi po sila matatakot, we should protect their identity at this point in time. Our rules allow it. I do not know the rules of the House of Representatives, but the rules of the Senate allow that their identities may be protected until, of course, the actual factual certification or subpoena and rather affidavits will be issued for our courts, no, for the cases to be filed. So, yun lamang po, Madam Chair, hindi po natin kailangan silang pilitin, no, at this point in time na i-reveal ang kanilang sarili. Kasi kung hindi, maraming matatakot sa mga hearings natin. Walang maglalabas. There's a whistleblower act. So, we can protect them, no? And not only the PNP, the Senate can also extend protection to these witnesses. So, yun lamang po, Madam Chair. Yes, Madam Chair, Yes, Madam sino po Chair. yun? Yes, we I just want acknowledge to know Senator if Villar. you can divulge the district in Quezon City where this happened. Pwede ba? Narito yung address sa atin, pero siguro sa executive session na muna hanggang magkaliwanagan. Okay, sige.
Maraming salamat kina Senator Bato at sa SP natin for the assurance that the witnesses will be adequately protected. And we acknowledge also the arrival of Minority Leader Coco Pimentel. Meron pa ring nagsasabi na hindi ninyo naintindihan ng nakasulat kasi English. Ang sabi ba, may kinalaman sa ayuda to? Pag pinirmahan, ayuda. Pero hindi ninyo Opo. nabasa o naintindihan yung English. Tama ba yun? Tama po, kasi English po yung nakasulat. English yung nakasulat. So wala kayong naintindihan dun sa constitutional amendment na sinasabi? Wala po, basta pumirma lang po kami ng pagkasabi, pumirma po kayo pati may ayuda po. Wala ba silang pinaliwanag na may kinalaman to sa ating saligang batas? Wala namang ganon. May sinabi ba? Yung paliwanag po sa amin, ano po? May Yung Pero hindi- petition daw po. Ano? Petition po. Kaso di ko po maintindihan eh. Kasi mabilis po yung pagpapaliwanag po nun. Mabilisan lang yung pagpapaliwanag. Anong kinalaman ng ayuda dun? Ano daw sabi? Hindi ko po alam eh. Kasi basta pagka-perma po namin, may present number po, tapos ayuda daw po eh. Binigyan ba kayo ng pera pagkatapos? Wala po. Pero may pangako? Pangako lang po, abot po sa ayuda, pero di po namin alam po kung ano pong ayuda. Nagbigay na ba ng pera mula nun? Wala po. So Wala nag-iintay pa rin kayo? Opo. Nako, baka na 1, 2, 3 po tayo. Saan daw yung pera manggagaling? Sa syudad, sa congressman, saan daw? Wala po siyang sinabi kung saan pa manggagaling, tsaka wala po sinabi sa amin kung pera po eh. Basta baka may ayuda daw po. Or din niya po alam kung saan po. Nung narinig ninyo yung ayuda, sige na lang. Opo. Siyempre, sa hirap ng buhay. Okay po. At maraming salamat sa inyo. Kung may maidadagdag pa kayo, pwede namang gumawa ng sinumpaan salaysay. Pero sa ngayon, I would like to call on another witness who's actually here in person, I believe in the hall, right now. Madam Chair, Yes, please. abang tinatawag natin, Madam Chair, can I inquire something? Yes, please proceed. Yes. May I know from the chair if Attorney Anthony Abad was invited? And is he Yes. around? Is he Yes. around? He Nag-regret. was invited, but yes, Yung regrets. pangalan niya is very, very visible doon sa form, yung petition form na pinapakita nila. So, can we insist on inviting him? O Yes. kung ayaw niya mag-attend, ipasampina natin, Madam Chair? Yes, I think we'll have to consider that. But like you said, Senator Bato, his name is very prominently displayed Yes. on the form. He is the face of this brouhaha. So he should present himself. Otherwise, useless itong magiging inquiry natin kung hindi natin makita yung tao na nandoon sa papel, sa form. So can we subpoena this person, Madam Chair? Madam Chair, Yes, Congressman Marcoleta, please. I am happy that Senator Bato raised this question because right. this is the gist of the entire inquiry. Attorney Anthony A. Abad appears to be the proponent of this initiative. Kagaya po ng sinabi ninyo, Senator, bigyan ng katauhan ang nagpasimuno nitong Politicians Initiative. Earlier, Madam Chair, the House of Representatives, sila po ang nagiging parang kontrabida dito. I am not representing the House of Representatives today. I was personally invited by the beautiful chairman to appear in this committee. But, as a member, hindi po nyo may aalis sa akin na medyo magdamdam rin ako sapagkat ang patutsada ay patungkol sa House of Representatives
lalong-lalo na po yung speaker. I am not defending the speaker. If this congressional hearing ultimately found that the speaker is the one who spearheaded this or funded this initiative, I will probably request him to step down. Pero kung hindi po siya naman, bakit hindi po natin kinonsentrate kay Anthony Abad? Siya po yung bida dito eh. Siya po ang pinakasentro nito. Siya ang nagsasabi dito na pinaliwanag niya sa tao. Nagsabi po ng mga tao, we fully understand the rationale of this proposition. We fully understand the consequences, the effects, and the advantages of this proposition. Gusto nating malaman, talaga bang ginawa niya single-handedly or do et al. Ito? But to undertake and to mobilize an undertaking nationwide, to be able to get at least 8 million votes. Kaya po ba ng isang tao? Why don't we begin with Anthony Abad? Who is he? Anthony Abad, based on the Google, Madam Chair, specializes in international trade law. He has been in legal practice for 17 years, and he is at present an independent advisor of the Philippine Senate. May I know, Madam Chair? Nasa Google po. At kung sino- nakalagay din po sino sa sinabi? Google, he took his oath before the office of Senator Aquilino Pimentel. Nasa Google po. Kaya kailangan po nating makita lahat eh. Sa Google po yan. I was also shown that picture, pero hindi ko ma-date eh. Mukhang bata pa kami nun eh. So, so must have been years ago. And if we are talking about that, if he is also that Anthony Abad named in the signature sheet, so we are assuming a lot of things. Pero right now, he's not a consultant of my office. But, so pasiputin natin itong Attorney Anthony A. Abad. So, Triple A. Yes. Attorney Anthony A. Abad. So, para malaman po natin. And if that person seen in the picture taking an oath before me, if he will admit that he is the one, then we're talking about the same person. But he's not a consultant of my office, so I don't think he's also a consultant of the Senate. Wala. So maybe that was siguro part of his biodata. Siguro once upon a time, baka nangyari yun. And then, since andito na rin tayo sa topic na ito, the burden is all with Attorney Anthony A. Abad because no other lawyer can file that petition and claim that he or she is under that et al. Hindi po pwede yun. So it's only if the signatures are genuine and real and then freely given, it is only this Attorney Anthony A. Abad whom they have authorized to file the petition. No person, no lawyer can claim to be et al. Kasi hindi siya pinangalanan. So that's my theory. Kaya I agree with Congressman Marcoleta, we really have to identify who is. Pero medyo common name kasi yan, there might be more than one Anthony A. Abad who happens also to be a lawyer. So Yes, we need to Senator, look for but this person. We can start with him. Yes, This is an A4 sheet of paper. that's right. 10 signatories per sheet. If Anthony Abad is out to get 8 million votes to satisfy the threshold of 8 million, this is the requisite of the People's Initiative, he will need 800,000 pieces of this A sheet. Nakita ko po yung nakakuha ko ng isang ream nito. This paper was imported from Indonesia. This is 70 GSM. I want to ask Anthony Abad, kinuwenta ko po kung magkano siguro about 1,500 something reams. $500,000 pesos, ito pala mong papel. Ipiprint mo ito, palagay mo na lang 2 piso. 800,000 seats, that 1.6 million plus 500, that's about 2 million. Saan niya kinuha ni Anthony Abad? Maybe we can ask questions directly from this guy. Hindi yung mga nakatakip ang mukha. They're so brave enough not to be able to expose their
their faces in the public. I'm sorry, Mr. Senate President, but I read your rules of evidence. If the substantive rights of people affected in this hearing, they should also be protected. How can we, for example, confront the accusers if they are all masked? Hindi po ganito. I am not defending the Speaker of the House of Representatives. I will repeat this. If this investigation will find out na siya po ang nagpondo, I will politely ask him to step down. Pero alimbawa po kung ito'y ginawa ni Anthony Abad out of exasperation, out of frustration, because I think for the longest time, the House of Representatives have been inviting the Senate to meet with us on a constituent assembly, and the Senate repeatedly refused us. This is on record, Madam Chair. Kahit kailan po hindi natin magagampanan, hindi natin magagamit yung isang modality to change the Constitution, which is the Constituent Assembly. Every time an invitation is issued to the Senate by the House, ang answer po, dead ma. Dead ma. So kailan po natin gagamitin ang Constituent Assembly? We cannot. It's impossible. Pag sinasabi ng Senate, well, ang dami pong ano eh. Okay, bago kami makipag-meet sa inyo, you will have to agree that separate voting. Ganun po palagang nangyayari. Ito po ang nangyayari. Ako po matagal na sa Congress. Kung hindi ako nagkakamali, Madam Chair, panahon pa po ni Speaker Belmonte, pinag-iisipan na natin to. Restrictive economic provisions, blah, 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 blah. But we never agree just to meet. Alam po ninyo, Madam Chair, ang pinag-uusap, mag-meet lang po tayo. Tsaka na po natin pag-uusapan kung yung 3/4 is voting separately or not. Pero, yes, Madam Chair. Pero Yes, wala I po think, tayo. Tama observation ni Attorney Marcoleta, but that cannot be forced. If the Senate does not want to amend the Constitution through a Constituent Assembly, the House cannot force it. Ganun lang po yun, as simple as that. So therefore, No one is forcing, Senator. precisely. So, there should be no complaint kasi we are two autonomous bodies. Ayaw nung isa makimit sa Constituent Assembly. The complaint arises from the fact that you do not want to meet with us. So Madam ang Chair. question, how can we make use of that particular Yes, modality? It is the first modality. Yes, that means that the present composition of both houses cannot avail of that mode kasi ayaw nga nung isang house makimit. So, ano na po yan? That's a political question, gamitin sa issue sa election. Pero our problem with the PI is yun na nga. Therefore, we suspected some politicians to be behind the PI because ang tinutumbok ng People's Initiative is the procedure sa Constituent Assembly. That's And right. changing the natural meaning of that section, That's Madam correct. Chair. So that's and that. with all due Yan respect yung flow, to yes. Congressman Marcoleta, that's likely a subject of another hearing and another meeting, and perhaps a more confident and benign meeting of the minds at another time. Madam Chair, if I Right may. now, I can see all my colleagues jumping out of their seats to contradict us, but let's not hijack this hearing. Let us Correct. proceed with the next witness, who has very kindly come from the province of Batangas. Yes po, Senator. Madam Chair. Salamat, Madam Chair. Madam Chair. President, Madam Chair. Madam Chair, Madam Chair. Can I be I've recognized, been Madam acknowledged Chair? by the Chair. Madam Chair. Madam Chair. Madam Chair, may I proceed, Madam Chair? Madam Chair. May I proceed, Madam Madam Chair. Chair? I'm sorry, Chair. I It's thought all right. the congressman Madam Chair, was point of order. escaping. No. Yes, Thank you, Madam Senator Chair. Ontiveros, He should listen to Madam us. Chair. I'm I, raising a point you of should listen order, to us, Madam huh? Madam Chair, if I may proceed. I've been acknowledged already. Chair. As a priority, Madam Chair, under our rules. Madam Chair, Yes, the point order precedes all I- others. Yes, please, I think, Madam Senator Chair, we Tolentino. should discuss the matter at hand. It has something to do with the name Anthony Abad, whether we should subpoena him or not tomorrow,
or in the next hearing, Madam Chair. We expect a ruling from the Chair. Yes, thank you Yes. very much. I think that's now become a motion, both from the minority leader as well as Senator Tolentino. And we acknowledge Senator Ontiveros once again, who has the floor. Thank you, Madam Chair. I join with the chair in the observation that she raised that the good representative is opening up a different issue. Gusto ko rin pong suportahan yung sinabi na ng Senate President that the rules of the Senate will allow our brave witnesses to speak their truth to the committee. Mas matapang pa nga sila kaysa sa mga nagtatago sa likod ng isang law firm. Ayaw aminin sino nagpamudmod ng forms. Ayaw aminin sino lathala ng isang TV commercial. But I would like to return to the question of Attorney Anthony A. Abad. May nakikita naman po akong at least 3 resource persons mula sa PIRMA. Perhaps, Madam Chair, the PIRMA resource persons can confirm if they indeed engage the services of Attorney Abad, Madam Chair. Just for the safety and security of our witness who's here in person, if you will allow, pakinggan muna natin yung ating testigo at pagkatapos nun, balikan natin ang ating mga abogado pagkat marami po sa ating mga kasamahan ang gusto magtanong rin sa kanila. Salamat, Madam Chair. I submit and then I will await the answer of either Attorney Avisado, Mr. Onyate, or Attorney Gana about Attorney Anthony A. Abad and his relationship with PIRMA. Thank Salamat. you. Agyamanak, Madam Chair. Thank you for your forbearance. Maraming salamat po. Nais kong tawagin yung testigo na personal na dumayo rito. Nais mo bang basahin ang salaysay mo sa nakiusap sa iyo tungkol sa pagpapapirma? May sasabihin po kayo kasi ang sabi rito ay ang kapitan ninyo hindi kaalyado ng mayor at ng congressman ninyo. Kaya ano ang nangyari? Ipaliwanag po ninyo, please. Good afternoon po, Madam Chair. Your Honor, dumating lang po kasi yung form sa amin. Tapos tinanong sa akin kung para saan yon. In-explain ko lang po dun sa kapitan kung para saan yung form. Tapos kahit siya ayaw niyang pumirma kasi ayaw niya nun. Tapos po inutos lang po sa barangay health workers na papirmahan yung gusto lang pong pumirma. Saan galing yung form sa pagkaalam ninyo? Kasi kalakip nun, di ba, may listahan daw. Galing po sa LGU. Galing sa mayor or sa congressman? Sa Congress po. Sa opisina ng kongresista, yung listahan. Opo. Tapos, pinadala yung listahan kasama nung formularyo, yung form na pinapapirma. Ganun ba yun? Form lang po yung nakita ko. Paano mo alam kung sinong papapirmahin? Sinabi lang po na kailangan pumirma lahat po dun sa barangay namin. Okay. Pumirma naman kayo. Ako po, hindi po ako pumirma, pati po yung kapitan. Bakit? Ayoko po. Bakit ayaw ninyo? Hindi ninyo maintindihan dahil English? Naintindihan ko po, pero yung ibig sabihin, kaya ayoko pong pumirma. Okay. So ayaw ninyo na paltan yung saligang batas, yung voting jointly, at iba pa. Opo. May sinasabing perang ibibigay ba? May narinig po ako. Ganon. At may nabigyan ba ng pera dun sa mga pumirmang hindi katulad nyo? Wala po. Tumanggap ba yung mga BHW ninyo? Wala rin po. Wala naman. Pero yung kapitan ninyo, pinangakuan ba sila? Hindi po. Hindi rin. Tapos, ano pa yung masasabi mo tungkol dito? Palibasa siguro, yung kapitan hindi kaalyado ninyong mayor at kongresista. Tama po ba yun? Opo. Naintindihan ba nung mga kasamahan ninyo o kabarangay ninyo yung pinipirmahan nila? Hindi po. Ang alam po nila ayuda. Alam nila ayuda kasi yun ang pangako, no? Opo. Sino nagsabi na ayuda yun? Yung BHW, utos ng
City Hall, ganun po ba? Yung perception lang po siguro nung mga nando kasi parang nagte-trending na po kasi siya. Tama, trending na may ayudang kalakip yun. Opo. Oo. Tapos, linilista ba yung mga pangalan nila? Sa alam ko, hindi ko po alam kung nililista po. Pero marami bang pumirma dun sa barangay ninyo? Konti lang po kasi nung sinubmit po yon dahil may deadline daw po, binalik po kasi yung forms kasi kulang daw po yung mga pirma. Ano yung deadline? Kasi sinasabi daw, ang presidente daw ang nirarason. Tama ba yun? Opo, yun po ang sabi. Ano daw ang kinalaman ng presidente dyan? Ang sabi po is utos daw po yun ng presidente. Ano daw? Ano ba? Utos daw po yun ni BBM. Utos yun po ni yung BBM. exact word. Ay, ganon. At sumusunod lang sila. Opo. Eh kung utos ng Pangulo, ba't hindi ninyo sinunod? Meron po akong freedom of choice. Okay. Recording in progress. Sige. At yung mga kaalyado lang ni Mayor ang binigyan ng pera, tama ba yon? Hindi ko po alam. Kasi meron nagbanggit ng katulad noon. May dadagdag ka pa? Wala na po. Bakit ka takot? Ba't ka nagtatakip ng mukha katulad ng sinabi ni Congressman Marcoleta? Babalikan ka ba? Pwede po. Nino? Kasi po, hindi ko po masabi dito kasi matitrace po nila ako eh. Pag sinabi ko po yung dahilan. Ganon. Pero opisyal, Opo. mga opisyal, babalikan ka dyan sa lugar ninyo. Opo. Sige. May maidadagdag ka pa o yung mga kasamahan ko, may katanungan po kayo? Yes, Senator Bato, please. Madam Chair, this is not a question to our resource person. Just would like to inquire if it was ruled by the chair that Anthony Abad will be issued subpoena for the next hearing. Yes, I think motions were received and It was rolled certainly by- we have resolved to send a subpoena to the said Attorney Abad. Although I think information was sent to this committee that he has flown overseas. Overseas. Okay. Madam Chair, dagdag lang ko konti, Madam Chair. No? I just would like to react to the statement of Attorney Rodante Marcolita. Congressman Marcolita. Kung sinabi po niya, Madam Chair, na siya ay nasasaktan dahil para bang alluded to yung buong lower house na sila ang nasa likuran nitong People's Initiative. Ako rin ay nasasaktan when he alluded the Senate as the opposition palagi dahilan kung bakit hindi natutuloy yung economic tsatsa. Ako po'y gusto ko iparating, Madam Chair, na in fact, during the last Congress, kaming dalawa ni Senator Tolentino, nag-file kami ng resolution for economic tsatsa. And nagbabago po yung composition ng Senado at lalo na, pareho na rin sa lower house, nagbabago rin yung composition. So hindi po rin masabi na kung nag-oppose sila ngayon, mag-oppose na yan forever. Nagbabago po. Kami po ni Senator Tolentino, nag-file po ng resolution. Kaya masakit po sa amin kung sabihin niya, nilalahat niya na ang buong Senado ay ayaw sa tsatsa. Kami po, nag-propose. So, yun lang po. Gusto ko lang liwanagin, Madam Chair. Again, he is a good friend of mine, Congressman Marcolita. There's nothing personal about it. Gusto ko lang iparating sa kanya yung mensahe na kami po ay pro-tsatsa rin, lalong-lalo na pagdating sa economic reforms. Madam Chair, Thank you po. we can simplify this. Maybe we can have a stipulation. Can the Senate stipulate that of all the initiatives taken by the House to engage you as a constituent assembly, all these initiatives have been refused? Wala pa tayong, hindi pa po tayo Madam nag-meet. Chair, as Senate President, as the leader of this institution, I can categorically state that we have not refused any measures. Matter of fact, I filed last week, RBH 6,
which is to discuss economic provisions of the Constitution. So, Only to change your mind 3 days later, Mr. Senate President. did I ever say, for the record, did I ever say I am no longer pursuing this? Please cite the record that I said I will no longer pursue this. Well, it's in the Yes. privileged speech I heard by one of you. No. I'd like They to are correct now- misconception of my dear friend, Congressman Marcoleta. We are just fighting this PI first. Because this PI, this fake People's Initiative, is going to undermine the processes of voting during the discussions of constitutional change. Hindi po kami papayag na makapon ang Senado kasi mawawala po ang bicameralism that is stipulated 5 times in our Constitution and provides for the checks and balances of our institutions. Yun lamang po. Wala po tayong pinag-aawayan kundi itong PI kasi alam mo, sa totoo lang, Madam Chair, na we're veering away from the topic here. But really quickly, kung yung People's Initiative, kung linagay po nila dyan, sino bang mga proponents dyan? Kung linagay ng pirma dyan to amend the, for example, public services to allow 100% foreign ownership, sa tingin ko walang gulo eh. Pati sa amin walang aalma. Yun ay napakasimple. That is a right given by the Constitution. Pero hindi. It's a very simple question to vote as one, but it is full of hidden meaning, and it will open a Pandora's box that we can no longer come out from. So, yun lamang po, Madam Chair. I just want to put for the record, we have not categorically said no to amendments to the Constitution. As a matter of fact, I met with the President, and he said, let's discuss the economic provisions and stop this PI. He told me this yesterday, and I'm saying this for the record again. I gave that speech in Congress as a personal and collective privilege, but I'll say it again. The President said, stop this PI, it's getting out of hand, and focus on discussions on the floor on how we can improve the Constitution through the amendments to the economic provision. Yun Madam lamang Chair. po. Yun lamang po. Madam Chair, point of order. Yes, thank you very much. I listened Senator intently to the Escudero. distinguished chairperson when she enumerated the basis for this inquiry, which is basically PI. While I know this is a spirited debate that has been going on between the House and the Senate, and we have 2 excellent debaters here in the person of Congressman Marcoleta, Senator Bato, and SP Zubiri, this will have its proper time at another inquiry and meeting so that we can focus on the witness and also our numerous resource persons who took the time out to be with us this morning. With the indulgence, of course, of my dear colleague and friend, Congressman Marcoleta. I agree, Madam Chair. So, ang tinatanong ko lang po na kung meron tayong ma-stipulate, sapagkat totoo naman hindi pa tayo nag-meet as a constituent assembly. That is a fact. From all the invitations we had given to the Senate, wala pa pong nangyari doon. Ito po Well yung taken totoo. po. Pag-usapan natin. So, maaring ngayon po mangyari na. Pero ang sinasabi ko, for the longest time, the hands were extended to you to meet with us on a constituent assembly. Yung mag-usap lang tayo. And then Marami pag-usapan pong natin magpoprotesta kung dyan, voting pero hayaan na po separately natin or at voting bigyan natin jointly. ng ibang But let pagkakataon. the process to proceed. Yung Tama. mag-meet lang tayo. Napakaganda na po sigurong simula yun. Thank you. Mr. Senate President, Madam Chair. Thank you po. Thank you, Congressman Marcoleta. Well taken. We will certainly consider that at the earliest possible opportunity. In the meantime, if you will allow me to proceed to the witness na nakapag-oath nung nasa kabilang kwarto, eto nga, may idadagdag ka pa. Sabi mo, ang ginagamit na pangalan yung Pangulo, na laging sinasabi ang utos ng Pangulo. Kaya daw may deadline pa. Tama po ba? Opo. Okay, may idadagdag ka pa ba? Wala na po. Wala na po. Okay, maraming salamat. At mawalang galang, pwede ka nang umalis, pero mawalang galang. Bago po tayo pumunta sa pirma, may 5 witness, mabilis lang. Mabilis lang po, taga Bukidnon, para ipaalam sa lahat na ito ay ginaganap sa buong
kapulungan. Hindi lamang dito sa Luzon, kundi hanggang sa Mindanao, kinalat talaga itong mga form na ito. So maraming salamat sa ating testigo at tawagin natin yung mga taga Bukidnon. May dalawa pa tayong witness online. Unahin natin, kanina pa nag-iintay. Kumusta po? At anong maidadagdag ninyo tungkol dyan sa PI na yan? Ano po, magandang umaga po. Magandang umaga, kumusta? Nagulat din po kami sa Caloocan. May bumaba po sa aming form. May nagdala sa amin. Sa mga party list naman. Kaya lang po, nahirapan po kami nung bumaba na kami dahil nga ang thinking nila yung may ayuda, may mga pinangakong tupad. Nag-trending na po talaga siya, hindi na namin kayang awatin. Pero sa ngayon po, hindi na namin... Pasensya lang hindi masyadong maintindihan. Secretariat, please. Hindi namin maintindihan Voice change. Ang masasabi lamang po namin, nung bumaba po siya, may mga pangako-ngakong mga AX, kaya kami lumayo. Maraming pangako. Pinapangakuan kayo ng AX, tupad, at MAIP. Ganon. Nakatanggap na po kayo? Wala pa po hanggang ngayon, Senadora. Pero linilista yung mga pangalan ng pumirma para lamang bigyan ng kung ano-anong benepisyo. Opo, kaya lang po, nahirapan po kami dahil nung nakita na po yung pipirmahan, tinatanong po kami ng mga tao na bakit. Kaya kayo nagtatago at nag-voice change pa kasi may panakot na pag hindi pumirma, hindi nakasali. Opo. Ganon. Bakit kayo natatakot? Saan galing yung banta? Mga politiko po kasi, ma'am, mahirap po mabalikan ng ordinaryong mamayan lamang po kami. Kaya po kami nagsalita dahil po naawa po kami dahil na ang outcome po pala nung pagpapapirma namin ay malalagay sa alanganin yung buong Madam Chair, narinig ko lang, Madam Chair, sa ating witness. Ang sinasabi niyo po, Sir Witness, ay dahil natatakot po kayo sa mga politiko. Opo. Opo. Okay. So, Politiko official. sa lokal. Sa lokal po, LGU po. Opo. Okay. Ang LGU, yung sinasabi mo, ganon. Saan galing yung mga form? Ang bumaba po sa amin yan galing po sa mga senior citizen po. Alin yun? Senior Citizens Party List or senior Opo, citizens parang doon ganun sa po. inyo? Senior citizen po sa amin po. Ay, ganon. Okay. At yung kasama mo, may idadagdag din? Ganun din, magandang tanghali po, Ma'am Chair. Ganun din po, parang marami pong mga pangako. Siyempre po, nung huli na, kami na po kasi binabalikan ng mga tao. Akala po kasi nasa amin na yung mga pinangako. Kaya po ganun, na nahihirapan kami. Kaya parang nag-ano po muna kami. Kasi po yung ibang mga form, hindi po namin na nakukuha. Nagtatago na po kami dun sa area. Kasi nga po, tinatanong na po ng mga nakuha namin iba kung asaan na daw po yung mga pinangako. So, inakala, binulsa na ninyo yung mga pinangako. Opo. Pero wala pang Akala ko binibigay nasa hanggang amin ngayon? na. Hanggang ngayon, wala pang binibigay? Wala po, wala. Okay. Sige, maraming salamat. May idadagdag pa ba kayo? Wala na po. Thank you po. For clarity, Madam Chair lang, no, sa ating mga witness. So, ang parang misleading yung sinabi nila sa inyo na pipirma kayo dyan, pag pirma ninyo, meron kayong mga ayuda. AX, Opo, Your tupad. Honor. Para klaro lang kasi hindi ko masyadong klaro yung boses nyo. So, Opo. parang binobola kayo na kung pag pumirma kayo dyan, Opo. may darating na ayuda. Tama? Tama po. Okay, maraming salamat po.
Okay, maraming salamat. At wag na kayo matakot. Sabi nga ni Senator Bato at ni SP, talagang ipagtatanggol namin kayo. At eto nga, maraming salamat sa pagdayo ninyo. We recognize also the arrival of Senator Lauren Legarda. Thank you. Sige, pwede nang umalis yung ating mga testigo. Maraming salamat sa pakikilahok ninyo sa aming hearing. Okay. At ngayon, may 5 testigo mula sa lalawigan ng Bukidnon. Madam Chair, for the record, hindi po sila natatakot. Mga taga-bukid nun. Mga warrior yan, Madam Chair. Warrior Mga yan. taga-Bukidnon yan, taga-Mindanao yan. Hindi po yan magtatakip ng muka. O, kita nyo? Mga totoong tao talaga yan. Galing. Ayan. Nakasandal sa pader ni SP Subiri. Ayan. Manyaring mag-oath muna po kayo. Attorney Alberto, please. Tumayo muna kayo. Sino magtatanong? Pakitaas po ang kanang kamay. Sige, sige. Oath po na. Yeah, oath. Ay, sasabihin ko po yun. Okay. Okay. I state your name. Do solemnly swear to tell the truth, the whole truth, and nothing but the truth in this proceeding. Thank you. Daghang salamat. And with that, I turn the microphone to Senator Bato de la Rosa and the other Visayans here. Thank you, Madam Chair. We have here 2 sets of witnesses, no? All of them coming from Bukidnon. One group is coming from Don Carlos, Bukidnon. Mr. Rolin Padios, Barangay Kagawad, o Poblacion Norte, Don Carlos. Asa ka? Saan ka? Mr. Rolin Padios, will you please raise your hand? Salamat, salamat. And Mr. Miss Jocelyn Movera, please raise your hand. Thank you. Miss Andrea Rizaba. Salamat. Ang second set of witnesses ay si Mr. Jesse Jem Henelio. Thank you. Miss Marty Jane Divino. Salamat. Unang-una, magsumikap tayong magtagalog, ha? Para maintindihan tayo ng buong Pilipinas. Kaya niyo magtagalog? Kung hindi nyo kaya, magbisaya kayo, hindi pa-interpret. Kaming dalawa ni Senate President mag-interpret. Pwede sila magbisaya na tubag, pwede sila sumagot ng Bisaya, and then interpret mo na lang. Yes po. Senator Bato. Yes po, Madam Chair, Senate President. Don Carlos. Yung iba nakadagkagan. Dangkagan at Don Carlos. Unang-una, nagpasalamat kami sa inyo at buo yung kalooban nyo na pumunta dito at magsalita at walang cover na kahit kunti sa mukha. You are a true Mindanaoan. A warrior spirit of people from Mindanao. Talagang hindi natatakot. Pero kung may kunting takot man kayo, tanggalin ninyo yan, ha? Andito kami ni SP. We will protect you by all means available. So, tanong ko lang muna, si Barangay Kagawad, Rolin Padios. Pwede mong i-share sa amin kung ano yung nangyari dyan sa People's Initiative sa inyong lugar sa Bukidnon? Una sa tanan, Honorable Sir, yung punto. Kung okay ba, Bisaya lang ko? Yes, go ahead. Okay. Sa unang adlaw, gitawagan ko sa atong ISB, sa atong lungsod sa Don Carlos, si ISB Mateo. SB Mateo. Tinawagan daw siya ni SB Mateo. Nangingon sa sako nga nanginanlan siya og tao nga mga napulo ka buok. He said to me that he need people, around 10 of them. Ang tubag nako siya, okay, way problema basta kay
unsa man na nga trabaho makasapi sila or dili. Ang ingon niya nga makasapi daw. Ang sagot niya, ang sagot ko is, wala problema, okay. Ang tanong ko, kung magkakapera ba sila? At ang sagot ni Kusihal ay, okay, magkapera sila. And pagkasunod na adlaw by Friday, this January 26, may schedule akong meeting sa barangay, farmers meeting. Ako manggod ang chairman sa agriculture. So ang among kapitan nakahibalo nga nami farmers meeting katong time. So the following day, I called for a farmers meeting. Alam yun ng aming barangay kapitan. Mga banda mga 1 PM man mi nagsugod og meeting, mga banda alas 2, nagtawag si konsihal sa ako nga nana sila sa barangay court sa among barangay dool sa covered court ay nangita sila binyo. So nagingon ko nga brown out man sir, wala tay ingon siya okay ra daw kay gamay ra daw sila. So around 1 o'clock, nag-start kami. Then 2 o'clock, tumawag si Konsihal Mateo and nagtatalong sa binyo. At sabi, hindi pwede dahil burnout. Sabi mo, burnout dito. Okay. Mo to nag-ingon ko sa akong sa among administrative nga kung pwede ba sila mo meeting dito kay gamay ra man sila. Ingon siya nga di pwede kay burnout ko. Okay ra man daw sila kay gamay ra, di pud sila mo gamit og kuryente. Nitubag tong among nga administrative nga ingon siya nga okay lang, may problema kay gamay dali ra man pod. So, in short, nagkaayusan na. Okay. Kasi kunti lang at walang hindi gagamit ng kuryente. Kunti lang naman sila mag-uusap. Pagkatapos tapos na ang meeting namo sa farmers meeting, giadtuan ko na sila dito sa covered court. Tungod man gud kay ang akong mga sakop nga napulo kabuk ang gipangayo nila, tuan na dito. Okay, so pinuntahan kami doon sa covered court dahil yung 10 tao na hinihingi nila ando na. Pagkatapos, nagsabi sila na kwan daw kuno yung covered court may ingay daw, masaba kuno kayo. Okay. So kung okay, basig dito sa among gimitingan, pwede ba? So umayaw sila sa covered court dahil nga maingay. So lipat doon sa minitingan ninyo kanina. Previous sa binyo. Okay. Nagsunod sila sa ako, dito na sila nag-meeting. Pagkatapos nag-briefing na sila, ako di ko kayo nag-focus sa ila kasi sila man ang gi-briefing, hindi ako. Okay, so hindi ka nakapokus sa briefing dahil doon sila nakapokus sa 10 na daldala mong tao. Okay. Kana lang siguro, sir. So, yung grupo mo nandyan, kasama mo? Sino yung kasama mo? Ari, ning duha, sir. Duha. So, pwedeng matanong, pangalan, Jocelyn Mobera? Jocelyn, Yes. Anong pinrami sa inyo o anong ni-request nila sa inyo? Unsay gihatag sa inyo ha? Unsay gihangyo nila sa inyo ha? Ana sila pag ingon nga magpa-perma daw mi sa mga tao dayon inadlawan mi nila og 1.5. So, sabi nila, magpapirma kami sa mga tao at bibigyan kami ng bayad na 1.5 a day. Oh. Sinong bigyan ng 1.5? Katong nag-adto dito nga nag-orient sa amoa si Adonis Gonzales o Adonis Ragasi. Adonis Gonzales at Adonis Ragasi. Sino yan sila? Taga Bukidnon, hindi? Kato si Ragasi taga Cagayan, then kato si Adonis nga isa si Gonzales taga Davao daw siya. Ragasi is from Cagayan de Oro and Adonis Gonzales is from Davao City. Yes. Okay, so ano nangyari afterwards? Kuha sila og katong form dayon gipatanaw nila sa MOA gi-explain nga
kani nga form mao ni inyohang papirmahan sa mga tao nya ang kung mangutana sila igno lang inyo nga NGO ni dayon kanang nag-explain din sila nga kanang sa baghoon daw ang ekonomiya sa ano to economic constitution na katong pinaagi sa People's Initiative. Dayon, among kuan ilang pangalan, kompleto nga middle name, dayon apelyido, precinct number, dayon. Okay, so Kay ang isa daw ato nga, kay duha man ang papirmahan, ang isa daw ato nga form, ila daw ang ipasa sa Comelec, dayon ang isa ipasa daw sa Congress. dalawang pieces of document ang pinapirmahan sa amin. Ang isa ipapasa daw sa Congress, ang isa ipapasa sa Comelec. Yes po. Yan ang sabi nila. Oo. So in exchange, anong ipapromise niyo sa mga tao na pipirma? Wala, ignon lang namo nga sa Comelec, kay ipasa sa Comelec o ipasa sa Congress. Ana. Kayo na nagpapapirma, anong natatanggap ninyo? Katurang kuan 1.5 ang adlaw. Dayon Ilang araw kayo nagpaikot? wala gay mi nag isa ka adlaw kay na kuan manggod to sa kapitan nabulabog ba na Nabulabog? nasuko ang kapitan gipa-stop. Gipa-stop ni Kapitan. Oh, Sinong kapitan nyo? si Kapitan Alex Salbanya. Bakit daw pina-stop niya? Kay wala daw nag-agi sa barangay. Kayo hindi dumaan sa barangay, kaya pina-stop niya. Very good, Kapitan. Congratulations for making that move. Pero kayo nakatanggap kayo ng 1.5 para Opo. umikot. Galing Opo. doon sa 2 tao na yon na binanggit Opo, mo opo. kanina. Opo. So, wala kayong pinapromise sa mga AX o tupad? Wala. Ikaw, hindi kayo pinapromisan? Wala. Ang promise lang is 1.5 every day. Opo. Yun lang po. Okay, thank you. Pero Kapitan, sinong nakapag-advance sa inyo ng 3,000? Bali po ang binigay sa amin 1.5 po a day tapos in advance po yung isang araw bali 3,000 po yung natanggap namin. Magkano? 3,000 po. So, 3,000. Opo. So, naka-advance ka ng 1.5, naging 3,000 na natanggap mo. Yes po. So imagine, Madam Chair, no? Imagine ilang libong barangay yan sa buong Pilipinas kung pangako nila ay 1.5 per person. Nako, hundreds of millions of pesos siguro pinag-uusapan natin dito. Hindi to ordinaryong taong pasimuno nito. Maraming pera. So, daghang salamat sa mga taga Bukidnon. Saludo ko sa inyo. Saludo Madam ko Chair. sa baruganan ninyo. Follow-up question. With the indulgence of Senator. Tanong muna ako sandali. Okay po, Madam Chair. Binigyan ba kayo ng ID nito? Change Philippines? Itong ID nito, nung pamilyar sa inyo ito, nakita nyo? Binigyan po. Change Philippines. Yes po. Ano daw purpose nito? Bakit kayo binigyan ng ganitong ID? Sabi, yung baguhin daw yung economic. Baguhin ang economic. Economic man yung sabi nila nga. Tapos, hindi yung tinanong nga, di ba? Wala mo nagisisi ha, pero dapat giputanan ninyo. Economic, baguhin ang economic, tapos ang laman sa petition, political amendment, na magbubuto ang Kongreso as one. So, yun nga, gipasabot lang ko lang sa inyo, na gilad na mo, you are being fooled. Economic, kuno ang babaguhin, tapos political yung nakalagay sa petition, na i-amend yung provision ng konstitusyon na magiging voting as one ang Senado at Kongreso. So, yun lang. Maraming salamat, ha? Thank you. Meron pang gusto magsalita sa inyo? Bago ko i-turn over kay Senator Risa. Meron pang gusto magsalita? Ay, ito. Sige. From Dangkagan, Bukidnon. Doon naman sa amin, kami talaga yung unang pinuntahan, mga around 7:30 ng umaga. Doon
doon kasi kami, pag umaga, doon kami sa area, bali, sa sakahan ba. Tapos, may biglang dumating na naka-5 motor, naka-complete gear. Akala namin mga riders lang ba. Tapos, mababa sila sa tapat ng bahay. Ang sabi na, ito na ba daw yung huling bahay sa Purok? Sabi ko, oh, wala nang bahay doon kasi boundary na sa ibang bayan. Tapos, bumaba sila, may dala itong mga firm. Sabi, pwede magpa-pirma. Tanong ko, ano naman nga pirma yan, sir? Sa ano, para daw to sa pagbago sa mga batas ko, no? May batas ko nung babaguhin. Ya, sabi ko, kasi, ano, makatumingin naman ako sa mga Facebook. Makita ko kasi yung ano ba, yung magtapos pirma, bigyan. Sabi ko, baka tapos itong pirma, may ayuda. Sa hindi, iba to sa amin. Yan ang sabi nila. Tapos, iningi ko yung form. Pwede basahin, sabi ko, pwede basahin, sir. Tapos binigyan niya ako ng form. Yung nabasa ko lang dito, yung about sa petisyon. Biniro ko lang na tanong nga, baka anong petisyon to? Ka Marcos ba to? Ka Duterte? Tapos tumawa lang sila. tumawa lang sila, sir. Diyan ang sabi nila, sige na sir, pirma ka na. Sabi ko, hindi talaga pirma ni sir, kay baka kung ano sa Bisaya pa, baka maipit mi ani sir. Sabi ko sa kanila. Tapos, nabanggit din sila na about sa Chatcha ba yun? Na isa-submit na nila. Sabi ko, kung gusto nyo ng maraming pirma, sir, doon lang tayo sa barangay. Maraming tao doon, saka nandun yung kapitan. So, wag na, hindi na kailangan doon. Tapos, tinanong ko na, nga, taga saan kayo, sir? Hindi sila nagsalita, ayaw nilang sagutin. Pag magtanong sila, tatanungin ko naman sila, parang naano sila ba? Na parang hindi sila kasi may narinig sa kanila kasi nag-usap kami kagabi nga sa kanilang briefing kapag yung tao na magpirma kapag marami kunong tanong iwan na sa kanila kaya naisip ko gabi kaya pala doon sa amin marami kasi akong tanong kaya hindi na nagtagal umalis na hindi ako pumirma. Very Ano good. po? Salamat sa yung mga sagot. At Madam Chair, may I move that we subpoena yung 2 tao na sinabi kanina na nagbi-briefing sa kanila. Ano yung pangalan, ma'am? Sino yung 2 tao? Si Adonis Ragasi yung isa, sir. Adonis Ragase. May alam kang address? Asang address? Sabi lang niya, taga Cagayan de Oro daw siya. Cagayan de Oro. And sinong isa? Si Adonis Bong Gonzales. Adonis Taga Bong Gonzales. Davao. Taga Davao. Yes po. Can we subpoena? We have a second hearing to be held in Davao. So walang rason itong kung taga Davao ito, taga Cagayan de Oro na hindi mag-attend. We will ask the assistance of the Philippine National Police para malocate itong mga tao na ito at mabigyan ng subpoena. Salamat. Yes, Ay, yung nakuha daw ni Ragasa yung number ni Kagawad. So, Kagawad, nagtawagan kay kahapon? Honorable Sir, natawag sa sako kay gipaundang naman ko na ni Kapitan. So, masuko man si Kapitan. Ingnan ako siya nga ako kamo na lang mag-istorya ni Kapitan kay Sabado, mga 2 p.m. sa hapon, na bulabog naman, nga daghan ng mga isyo. So, pwede bang ibigay mo sa komite yung number ni Ragasi? Para ipalukit namin kung saan siya ngayon at papuntahan namin. Nandiyan na. Paimbitahan namin, ha? Na naman si Rodia. Okay. Sir. Sige. Salamat. okay. And Mary Jane Divino, pwede kang magsalita. With the indulgence of Senator Risa, we'll give you the floor later. Senator Bato, in the meantime, idadagdag ko rin, in Yes. addition to Ragasi and Gonzales, perhaps there are other representatives of the NGO. They said they represented Change Philippines. Kumbidahin din natin yung mga leader ng Change Philippines. So, Madam Chair, I'm about to move for these people to be issued subpoena also. The people behind Change Philippines.
May address naman sila dito, Madam Chair, oh, Cagayan de Oro. They're Tri-Q Building, Rizal Street, Cagayan de Oro City. Baka kapitbahay pa ito ni Ispe. May telephone number din. Yes, Mary Jane Divino. Madam Chair, can we continue with Mary Jane Yes, Divino? please proceed, please proceed. Please continue. Yes, Yes. po, ako po si Mary Jane Divino. Ako po yung naka-perma doon sa form po. So, ang nahitabo, kulim sayaon. Sige, sige. Ang nahitabo, buntag to sayo ni Agira sila sa balay. Tapos, Sinong sila? tung 5 katao. 5 katao. Kilala mo puros, yun? wala ko kaila. Wala. Puros lalaki, Puro lalaki. nakamotor, tapos mga tag-asog barog. So, pag-agi nila, nidriso sila pangutana na ako nga, pwede ba ako ma-interview or survey lang daw. Survey lang daw. Tapos Okay, interview. na sila papirmahan sa ako. Meron silang papirmahan sa akin. Dayon, ilang ipangutana kung pila mi kabuok sa balay, pila ang butante. Dayon, Tinanong nila kung ilan kami sa bahay, ilan ang botante. dayon, pag humana to, napapirma na dayon siya. Anong pinapirmahan niya? Yung form na may yung People's Initiative. O, pinapirma ka ng People's Initiative na form. Apo. Pumirma ka? Yun nga po, nakapirma po ako doon na wala pong tanong kasi po nangyari, bago po yun dumating sila, puyat po kasi talaga ako doon ng 2 araw kasi kagagaling ko lang po ng libing. Tapos po nung dumaan sila, sabi nila for interview lang. Hindi na po ako nagtanong-tanong. Tapos nung pagkatapos ko pong pumirma, nabasa ko po yung tinanong ko kung anong ibig sabihin. Ang sabi nila, kuan daw, ang balaod daw, ang ako nung ipirmahan, balaod daw, nagpamatod nga, dili daw makapanday og balaod ang babaw kung dili magikan diri sa among mga butante. Okay. So, walang promise sa inyo na bibigyan ka ng kung ano-ano? Wala. So, nailad ka lang diretso. Yes. Perma ka. Nakapirma. Parang misrepresentation. Sinabi sa'yo, survey lang ito. Survey, Apo. tapos pumirma ka kaagad. Yes po, Your Honor. Walang pera. Wala po. Thank you. Salamat. Madam Chair. Yes, Senator Risa? Yamanak, Madam Chair. Sa ating mga resource persons mula sa Bukidnon, interesante yung pangalan nung isang Adonis. 2 Adonis, dito sa isang kaso lang. Dalawa. Yung Adonis Ragasi, siya po ba yung tumakbong mayoral candidate ng Cagayan de Oro noong 2022 laban kay dating FIVIDEC Administrator Pompey Lavinia? Siya po kaya ito, yung tumakbong CDO Mayor, itong Adonis Ragasi, sir? Di may kabaluan na, Sir, Madam, Chairman, kung makaila. Hindi na makilala. Okay lang po. Salamat kaayo. Baka, Madam Chair, pwede na lang natin pa-confirm sa COMELEC. Kasi hindi naman ordinaryong pangalan yung Adonis and yun na nga po, may public and media records na tumakbo siyang mayoral candidate sa CDO. Actually, Madam Chair, we have videos of the incidents sa Don Carlos. So, tumutugma ngayon video doon sa nakikita namin sa social media pages. So, if it is one and the same person, then he should be the one that's invited. Imbitahin natin siya. Salamat kaayo, SP. Nagyamanak, Madam Chair. Thank you very much. Senator Bato, are you Yes, through ma'am. with interpellation or are there further questions? Si Jocelyn po ay nakapagpirma ng kabarangay nila, mga 150. Totoo ba itong 150 ang napapirma niya? Sa dalawa lang dito sa kasama ko, sir. Dalawa lang. kami. Pero around 150 ang napapirma nila. Opo. Sige, thank you. Yun lang, Madam Chair. We Maraming just- salamat, ha? Thank you. Thank you very much, Senator Bato. We very Dagan salamat, Mama, just say. Dagan salamat sa akong mga kigsunan sa Bukidnon. Gipakita ninyo ang inyong isog na wala mo mahadlok para sa demokrasya sa atong nasod. Napakita po sila ng tapang para sa demokrasya ng ating bansa. So maraming salamat, mga taga Bukidnon. Ako mga silingan. Thank you po. Dagan salamat. May nahanap yung ating staff sa pangalan at retrato ni Adonis Ragasi. Baka makilala nung testigo natin.
Yun ba yun? Yung nariyan? Pwedeng, ano? Pakita na lang yung picture, please. Yes, confirm. Siya daw confirmed. So, SP, yan ang kinakailangan isampina po natin sa lalong madaling panahon o at least imbitahin man lang. Maraming salamat sa ating mga testigo na matatapang at hindi nagkuble, hindi nagbelo, hindi nagtago at talagang personal na dumating dito sa Senado.